Đàn ông cứ nói thật là phải khỏe mạnh. Mặc dù tôi có tuổi nhưng tôi vẫn khỏe mạnh. Yêu nhau vì sinh lý, quý nhau vì đồng tiền. Cái sản phẩm Trường Xuân Vương này từ khi tôi sử dụng thì tôi thấy sức khỏe rất tốt, chung là ngủ tốt, mà về bên đây cũng rất tốt. Thì so với cái sản phẩm khác thì tôi thấy nó tốt rất nhiều, tốt hơn rất là nhiều. Nên mà từ khi sử dụng cái Trường Xuân Vương cũng chọn này tôi thấy là nó rất tốt. Nói chung là vẫn cứ tất cả là tôi vẫn cứ chiều được các bà vợ. Cái trên đời nói chung là người ta phải yêu nhau thì là phải quý nhau đồng tiền, mà không có cái đấy nói thẳng ra vợ dù con mình có vợ đẹp đến mấy chăng nữa nhưng mà cái sức khỏe không đáp ứng được thì nó cũng bỏ đi. Thế ông mua cái thuốc này thì thực ra là không thấy nó có những cái hay. Thực ra nói ở cái tuổi này thì bọn ông thì nếu đàn ông với nhau thì cũng không nên giấu giếm. Nếu có thuốc thì đúng là cái sự phục vụ các bà là nó cũng có được cái vui cửa vui nhà đấy cháu ạ nhá. Thế từ trước ông chưa uống cái thuốc này thì một đêm là ông phải đi tiểu tiện hơi nhiều lần. Nhưng từ ngày ông uống cái thuốc này để là cái độ đi tiểu tiện nó ít đi mà cái ngủ thì nó cũng không có đau lưng, không phải vặn vẹo gì người ngậm, không phải bẻ cổ chân cổ tay gì. Thế thỉnh thoảng có gặp bà tí là vui vẻ cái là ngủ là một mạch cho đến sáng luôn. Thế trong cái thuốc ấy nó có cái hay thế. Sản phẩm Trường Xuân Vương hiện nay đang là sản phẩm bán chạy nhất tại nhà thuốc của chúng tôi. Sản phẩm phù hợp cho mọi đối tượng đang gặp vấn đề kể cả mới bị hay thâm niên. Lộ trình hiệu quả như sau: sử dụng Trường Xuân Vương 2 viên một ngày giúp các quý ông tìm lại bản lĩnh trong cuộc yêu. Từ 10 đến 15 ngày giảm hẳn tiểu đêm, đau lưng, ngủ sâu giấc hơn, thân thể cường tráng hơn, minh mẫn hơn. Và từ 15 đến 30 ngày thì sẽ cải thiện rõ rệt, ham muốn nhiều hơn, thời gian quan hệ kéo dài tới 15 đến 20 phút, chồng sung vợ sướng, gia đình hạnh phúc sum vầy. Với tiêu chí nam dược trị nam nhân và hơn 60 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực y học cổ truyền, các anh cứ nhìn từ tôi mà ra, bản thân tôi đã điều chỉnh công thức rất nhiều lần, từ trải nghiệm đến rút ra các cái công thức tốt nhất, nên tôi tự tin về hiệu quả. Tôi sử dụng sản phẩm Trường Xuân Vương một thời gian cũng khá lâu. Ban đầu thì để phục hồi lại, còn bây giờ thì đang trong cái giai đoạn duy trì để phục hồi phong độ của đàn ông. Thì các bạn biết đó, sản phẩm Trường Xuân Vương thì được sự kết hợp bằng tất cả những cái thảo dược mà quý của Việt Nam, như là sâm ngọc cẩu nè, rồi ba kích, rồi dâm dương hoắc, thỏ tự tử. Thì những cái sản phẩm mà nhằm phục hồi cái tinh khí của đàn ông, nhất là đai bổ thận. Thì sau khi sử dụng cái sản phẩm Trường Xuân Vương này thì sức khỏe của tôi phục hồi rõ rệt. Trước nhất là cái việc là ăn ngon, ngủ yên và không còn mỏi gối, mỏi lưng, nhất là sau lâm trận. Ngày hôm sau rất là mỏi, thì bây giờ cái cảm giác đó không còn nữa. Thì cái tinh thần tôi nó phấn chấn hơn, tôi cảm thấy là khỏe mạnh rồi yêu đời hơn. Thì từ đó thì cái hạnh phúc của gia đình nó nồng ấm hơn, nó không còn cái tình trạng giống như trước này, trên bảo dưới không nghe. Người ta nói là các bạn biết rồi, người ta nói cái tình trạng mà hoặc là đàn ông chưa đi tới chợ để hết tiền. Cái cảm giác đó đã qua rồi các bạn ơi. Nên hiện giờ tôi chỉ còn cái tin tưởng để mà duy trì cái liệu trình giống như là bồi bổ lại. Nên tôi nghĩ ai vướng vào cái trường hợp giống như tôi thì cứ mạnh dạn sử dụng. Đây là một cái sản phẩm mà của lương y Nguyễn Hữu Trọng. Ông ta 78 tuổi còn lập gia đình lần thứ 4, và đến năm 80 còn sinh được 2 con, một trai một gái. Vậy thì cỡ mình thì đâu có sao, cứ uống và yên tâm sử dụng. Và cái đặc biệt hơn nữa là bạn bè tôi cũng sử dụng rất là nhiều, thậm chí trên đài VTV cũng đã giới thiệu sản phẩm này, nên các bạn cứ yên tâm mà sử dụng. Và đặc biệt hơn nữa, đây là một sản phẩm không có tác dụng phụ, được bào chế bởi một dây chuyền GMP và được Bộ Y tế công nhận. Vậy mới yên tâm hơn nữa, các bạn sử dụng nha. Sau khi sử dụng sản phẩm Trường Xuân Vương sau 3 tháng và kết hợp chế độ ăn uống cũng như là rèn luyện, nói chung là kiêng khen thì mình cũng chỉ kiêng khen là một chút là rượu bia, chứ còn thực tình cũng chả kiêng khen gì cái sản phẩm Trường Xuân Vương này của bác sĩ Trọng, rất chi là lành, bởi vì chiết xuất toàn bộ thảo dược thiên nhiên. Nên là bây giờ tinh thần của mình nó phấn chấn hơn này, công việc được tốt hơn này, các mối quan hệ với bạn bè này, đồng nghiệp này được cải thiện hơn, thân thiện hơn, vui hơn. Và đặc biệt nữa là vợ mình vui hơn thì gia đình trong nhà lúc nào cũng có tiếng cười vui vẻ. Và vì nói đúng câu là bây giờ mình cảm giác mình được lên chức, trên bảo dưới nó nghe. Nên là mình rất là an tâm và sử dụng sản phẩm
Trường Xuân Phương này. Mình hy vọng tất cả các bạn nam giới như mình đừng e ngại mà hãy trải nghiệm và thả lòng mình ra. Mình nói với mọi người những cái gì mình khó khăn nhất trong cái vấn đề tâm của mình thì mọi người sẽ mách bảo đến cái sản phẩm cũng như mình là Trường Xuân Vương này sử dụng rất là hữu hiệu. Và tôi xin cảm ơn bác sĩ rất là nhiều và cũng gieo duyên cho tôi biết được cái sản phẩm Trường Xuân Vương này. Xin cảm ơn ạ. Ya, Masya Allah. Lawalah make up agak. Terima kasih. Besok pukul 3 petang saya akan make up. Buat make up tutorial dekat kawan saya. Make up macam ni. Okay, pukul 3 petang besok join. Nanti saya ajar macam nak lukis kening macam ni. Apa produk kena pakai. Pakai eyeshadow yang ni. Besok korang join je live ni. Saya akan bagi tahu apa eyeshadow saya pakai. Apa, macam mana cara saya buat eyeshadow. Semua saya ajar besok. Okay. Jangan lepaskan peluang besok pukul 3 petang. Alright. Saya akan tunjuk apa makeup saya pakai tanpa saya sebut dia sebab susah lah bila kita apa. Tapi saya akan tunjuk macam dia, tak boleh terlalu tunjuk sangat. Sebab kalau saya tunjuk nanti mesti kena dia dropkan sampai views. List tu kalau makan minum list tiba hilang tak? Tak. Dia memang tahan. Okay korang. Semoga puan boleh bantu anak saya membelikan puan berasa susu. Ini daripada Facebook apa kena sebut lah. Susah nak sembang. Okay korang, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok pukul 3 petang kita ajar macam mana buat kening. Fiza besok pukul 3 petang ajar buat kening, macam mana nak pilih bulu mata yang sesuai. Apa lagi korang nak tahu? Lip matte apa best, macam nak contour muka. Semua benda saya akan ajar esok pukul 3 petang. Join je live saya, percuma je. Alright. Ilmu yang saya dapat ni pun bukannya saya bukannya make up professional, tapi saya boleh lah make up. Boleh lah, takat-takat nak make up. Main-main tu boleh lah. Sebab saya pun belajar make up dekat tengok tutorial. Mak andam. Dari kecil saya memang suka make up. So boleh lah saya nak ajar sikit-sikit macam mana nak buat. Alright. Dan sebab saya ni suka melukis. Bila saya suka melukis, saya dapat kira muka orang macam canvas saya. Saya suka lukis muka orang. Make up nampak soft. Okay. Satu kenapa saya suka makeup macam ni, sebab saya kalau makeup garang memang saya akan nampak macam mak tiri. Muka saya memang boleh makeup macam ni je. Kalau saya makeup yang terteruk, saya akan nampak garang gila. Saya tak berapa suka saya kalau makeup tu pun. Lagi-lagi lipstick. Ramai orang cakap lipstick tu selalu nude. Saya memang tak suka pakai pink sangat ke. Kalau saya nak betul-betul nampak pun memang merah terus. Tapi bila saya pakai lipstick merah, atas pula saya akan light kan. Kalau atas heavy, bawah saya light kan. Macam tu. Saya punya taste makeup saya lah. Tapi ramai orang ada dia punya minat makeup sendiri. Ada orang dia suka macam Barbie doll. Ada orang dia suka macam soft-soft. Ada orang dia tak suka makeup. Ada orang dia suka macam Korea macam look. So macam-macam taste. Jadi kalau korang rasa macam korang taste dengan makeup macam ni, besok pukul 3 petang. Okay. So thank you so much. Saya tak boleh cakap. Dia sengau. Stres aku. Saya macam akak heavy makeup dapat garang. Jadi suka makeup macam ni. Okay. Jumpa esok pukul 3 petang. Bye. Assalamualaikum. Meron na naman tayong health tips para sa inyo. Maganda tong pinaghandaan ni Doc Lisa. Ayan, tinareer na naman niya. So, ang topic natin, yung ihi ng ihi, lahat tungkol sa pag-ihi, may problema sa pag-ihi, normal na pag-ihi, at yung sakit sa kidneys din. Depende kasi sa sintomas ng pag-ihi. Plus, magdi-discuss rin si Doc Lisa ng infection sa ihi. Very common ang UTI sa babae, minsan sa lalaki, at paano yung gamutan nito. Doc Lisa, sa pag-ihi? Yes, ang topic natin ngayon ay tungkol sa ihi at sakit sa inyong urinary tract. Libong taon na ginagamit ng mga sinaunang doktor yung ihi para malaman ano ba yung sakit natin. So inaamoy nila, tinitingnan nila yung kulay at tinatanong ano yung mga sintomas. Hanggang ngayon, ganun pa din. Kasi sidelight lang. Meron ka nabanggit eh. Alam niyo yung mga lumang doktor, anong ginagawa? Tinitikman yung ihi. yes, Oo. kasi kung matamis, Diabetic. eh. Pero Totoo po yun. Pero ngayon hindi na kailangan tikman. Magpapa-urinalysis na lang tayo. Pag may sugar kayo na +1, +2, eh mataas na mataas ang sugar. Yes. So, ang katawan natin, may tatlong dumi yan. Dumi galing sa bituka, yung tinatawag na nating tae or dumi nga po yun.
Meron din po dumi galing sa ating kidneys o yung ihi, nasasala yung mga dumi sa ating kidneys at yung bile galing naman sa ating gallbladder o sa ating apdo. Ang ihi ay mula sa dugo na nasala sa kidney kasi yung dugo natin dadaan yan sa kidney, iikot doon para salain. So every minute sinasala niya yung mga dadaan na dugo doon at yung mga tinanggal niyang dumi, yun yung lalabas sa ating ihi. So, at pupunta doon sa ating ureter. Ito. Ano magpapakita? Pag nasala siya doon sa kidney, pupunta na siya yung dumi doon sa ureter, doon sa parang Ito yung ang tubo. kidney. Yes. Tapos dito yung ureter, yung kulay puti. Okay. Bababa sa pantog. Ito yung pantog. Yan yung pantog sa baba. At hanggang mailabas doon sa ating urethra or yun yung pinakadulo na daanan ng ihi. So, ganyan ang ating urinary tract. Ha? So, yan ang mga i-discuss natin ngayon. So, ang ihi, binubuo yan ng tubig. So, may tubig yan, may dumi. Ang tawag doon yung mga urea. Meron ding asin, ang tawag doon mga urates. Yung vitamina na sobra, iniihi na ng katawan yon, katulad ng vitamin D, vitamin C, nilalabas yan kapag sobra. Yung mga mineral na kinain natin, protina, kasama na dun yung creatinine, yung fats at carbohydrates na sobra o kinain natin, inilalabas na rin yan. Tsaka yung mga gamot na ininom natin, tinatanggal din yan ng kidney sa katawan. Yung mga sobra. Sobra, oo. So, gusto natin magandang kalidad ng ihi kasi ibig sabihin, maganda yung pagkasala at natanggal sa katawan natin yung mga dumi. So, gusto natin tatanggalin lahat ng dumi sa ating katawan. Yellow yung kulay ng ating ihi kasi galing yan sa pigment mula sa blood. So, yun yung inilalabas. Pag-usapan natin yung mga sintomas na nararamdaman ng ating urinary tract. Pinakamadalas nilang makita sa microscope o minsan sa ating mata, nakikita natin mapula or may dugo ang ating ihi. So, abnormal na yan. Yes, kasi 'di ba sabi natin dapat yellow, light yellow. So, kapag naging pink, mapula, ibig sabihin may dugo. Minsan di natin nakikita sa ating mata, pero pag idinaan sa microscope, pag tayo nagpa-urinalysis, ano yung mga sakit na merong nakikitaan ng dugo? Cystitis. Ito yung infeksyon dun sa ating pantog. Pag sinabing cystitis, infeksyon sa pantog, ito po. Dahil sa bakterya. So, nagka-bakterya doon. May lagnat, masakit ang puson kasi di ba ang ating pantog medyo mababa yan. Minsan naman, madalas umihi o masakit paglabas ng ihi. Meron din tiyatag na pyelonephritis. So, ito naman, infeksyon ng kidney mula dun sa bakterya. So, may lagnat, masakit balakang, pero usually isang side lang ng balakang. Madalas umihi. Balakang dito. Oo, loin. Dito sa loin, no? Dito. Oo. Yan. Ano yan, tinitira natin to. Pag masakit, ibig sabihin may infection dito sa... Kita mo yung mga doktor, merong kidney punch, di ba? Alam mo yung kidney punch sa boxing, dito rin yan. So, pag namamaga yung kidneys, masakit yan pag pinapalo dito. Sasabihin ng doktor, masakit ba to? Tapos gaganyanin. So, Mga huwag ganyan kayo kalakas. magagalit pag naganon. Hindi, ganun ginagawa ko, masakit. Masakit. Yes, meron din tinatawag na glomerulonephritis o yun naman yung pagkasira ng pansala. Kasi ang pansala natin, ang tawag glomeruli dun sa loob ng bato o kidney. So, pag yun ang nasira, glomerulonephritis, merong acute, biglaan, may chronic, matagalan na pala. Ilinaw ko lang yung sintomas ng UTI, yung sinasabi mo, mahapdi. Pag ang infection dito sa bladder, dito sa pantog, kadalasan mahapdi sa dulo ng ihi. Yung matatapos na ihi mo doon yung, oops, ang sakit, ang hapdi na sa dulo. Pero kung yung masakit, buo masakit, baka sa iba naman ang cause. Diba? Sa lalaki, ganun din eh. Minsan sa pag-ihi, mahapdi din. Sa lalaki, hindi lang sa pantog, pwede rin sa prostate eh. Kung may lalaki kasi may prostate, kung meron tayong prostata, minsan mahapdi din. Tapos yung sinasabing mapula yung ihi,
na may dugo, hindi talaga pula na ano ba, parang pakwan na pula, hindi ganon. Ang pagkapula niya, pink lang. Parang konting-konting pink lang. Parang may bahid na konting pula-pula-pula, konti, dugo na yun. Diba? Hindi talaga kailangan dugo na lalabas eh. Yes, Doc Lisa. Sa microscope kasi nasisilip nila. So, merong prostatitis, infection naman ng prostate, gland na makalalakihan, pwede din bato sa bato o kidney stones. Yan, doon medyo mas mapula yung ihi ninyo or mas pinkish talaga. Ang kidney stones talaga iiyak ka sa sakit sa kidney. Sa may singit, ang feeling ng kidney stones, karamihan ng Pilipino nagkaka-kidney stones, para kang madudumi. Diba? Dati nangyari to sa akin. Parang dudumi ako, pero walang dumi lumalabas. Yung pala, yung sakit na parang iiri ka, kidney stones na yon. So, napakasakit nun kasi pag naipit dito nga sa ureter, pati dun sa kidneys. Yes, Doc Lisa. Yes. Pag din tayo ay nag-ehersisyo ng matagal, yung mga long distance running, pwede mag-pink yung ihi. Hindi rin maganda yung sobrang exercise na talagang pagod na pagod. Meron din na didisgrasya. Yung na-hazing, yung nabugbog ng sobra. Na-discuss ko na rin, hazing, di ba? Nabugbog ng sobra, nasira yung muscle, nadurog, hindi makalabas sa ihi. Puro protina eh. Nahirapan yung kidneys, hindi makalabas dahil sa nabugbog siya, nasisira. Isa din, katulad na sinasabi ko sa inyo, para hindi masira kidneys, wag masyado maraming karne. Diba? Na kwento sa akin, meron daw ngayon na all you can eat, Korean beef. Na pag kinain mo lahat yan, puro karne, medyo mahihirapan din ang kidneys mo. Pag nasobran, mahihirapan siya, baka tumaas pa creatinine mo. So, hinay-hinay lang sa ang kainin natin doon, yung protina. all you can eat vegetables na mga Korean food. Kasi kaya nga nila sinasamahan ng vegetables eh. Kasi may beef daw ngayon, all you can eat. Yes. Pag may tumor, pag Kidney humihi tumor. talaga kayo ng dugo, nakita nyo, magpatingin po agad. Kasi meron din mga tumor. Ang maganda lang dito, pag naalis ng maaga, okay na. Tapos, tignan din natin yung kulay ng ating ihi. So, depende ito sa hydration ng katawan natin o yung dami Correct. ng tubig sa ating katawan. So, kapag medyo kulang tayo sa tubig, hindi ba nagiging medyo Madilaw. sobrang dilaw? Mapanghi. Oo. Pero kapag tama lang, dapat light yellow lamang ang kulay. Kaya lagi ko sinasabi, oras na makita ko yung ihin ko at kulay medyo yellow na, hindi na maputi-puti, inom na ako 1 baso, 2 basong tubig. Hahabulin mo na. Ibig sabihin, dehydrated ka na. Kasi ang problema sa katawan natin, lalo na yung mga nagkakaedad, nasisira na yung mga sensor natin. Tayo, kulang na sa tubig, ang ihi natin, yellow na yellow, hindi pa rin tayo nauuhaw. Bakit? Kasi tumatandaan na, nasisira na yung sensor. Kaya kahit hindi ka nauuhaw, uminom ka ng uminom. Basta naging yellow na, uminom ka na, dehydrated ka na. Gamitin mo na lang yung utak mo kasi hindi na gumagana yung sensor natin ng pampauhaw. Yes. O kaya naman, yung mga nagtatrabaho na nasa aircon, di sila nakakaramdam ng init. So, dapat lagi din tayong iinom ng tubig. Minsan, maputi naman yung ihi natin. Parang may puti-puti. So, pwede itong nana or white cells o protina o yung tabang na kain natin. So, pag may infection, may mga puti-puti din. So, sign of infection yon. Parang iba ata sinasabi mo maputi Kung may maputi lumalabas sa mga lalaki, ibang usapan yon. Siyempre, iisipin ko baka may tulo. Kasi common yan Gonorrhea, tulo. Maputi yon. Tignan nyo. Sa mga lalaki ito, pwede rin sa babae, gonorrhea, yung brief, yung underwear natin, silipin nyo, uy, bakit may parang maputi at madilaw na may amoy? So, nahuli si mister. Saan ka galing? Ba't nang ganyan nangyari? Yes. Sa England, yung royal family, minsan nagiging violet. So, porphyria ang tawag doon. So, hindi gaano sa ating mga Pilipino yun. But may kaso ng gano'n. Rare yung gano'n. So, pwede rin medyo reddish-brown. So, ito naman yung sobrang bilirubin mula sa ating atay. Kaya nga po, yung mga may sakit sa atay, di ba parang kulay iced tea, yung kanilang ihi. Sintomas yun ng sakit sa atay, yung mga hepatitis A, di ba, nagiging kulay iced tea din, tinatanong niya ng doktor. Tsaka yung mga umiinom ng gamot na rifampicin,
nagkakos din ng pagkaroon ng reddish brown na ihi. I-add ko na rin yung uminom ng mga vitamins, di ba? Vitamin B, C, kompleto. Kasi minsan sobra sa vitamins, tignan mo yung ihi mo, nagbabago rin yung kulay. Di ba? So, masama ba yun? Hindi naman masama. Kaya lang, gusto ko yung vitamins, mas tama. Mas gusto ko talaga yung vitamins sa prutas mismo. Di ba? Tinuturo ko sa prutas mismo, sa rambutan, sa gulay mismo, doon ng vitamins, mas hindi dumidilaw yung ihi. Kasi sa tableta, ibig sabihin, sobra-sobra yung dose eh. Kaya tinatapon din ng ihi natin. Kaya pagtingin mo sa ihi mo, yellow-green, di ba? Yellow-green yun eh. Naka-vitamins yun. Pag sobrang concentrated na yung reddish brown, pwedeng maging black. So, dahil din yun sa gamot o yung dugong luma naman. Yun nga kung naglalabas na ng dugo dun sa inyong pag-ihi. Meron ding orange color, ibig sabihin dehydrated na tayo or may sakit din sa atay o umiinom ng mga gamot katulad ng mga Primaquine, yung mga vitamin B2, yung riboflavin, Yes, yung yan yung INH. sinasabi. Yan, orange Yung yun. gamot para sa TB, nakaka-orange din ang ihi. Pero okay lang yon. Kasi kailangan niyo uminom ng gamot sa TB kaysa number 7 killer ang tuberculosis sa Pilipinas. So, kailangan gamutin. Itanong nyo lang doon sa inyong doktor. Tapos, minsan pwede din blue or green, blue-green. Maaring may nainom kayong gamot o dye doon sa inyong kinain. Kasi ngayon, di ba, naglalagay na rin sila ng food coloring. So, isipin nyo ano ba yung nakain ninyo. Pero meron din mga sakit ng pamilya. Ayun, pag ganon, itatanong na natin yung mga familial benign hypercalcemia, yung mga ganong mga sakit. Tapos, ito, isa pang nararamdaman natin, pumunta naman tayo sa mahirap umihi. So, minsan, ang dahilan ng mahirap umihi, baka kinakabahan ka. Di ba, pag may kaba ka, nahirapan ka umihi, or depende sa lokasyon, baka naman sa tingin mo, very open yung pag-iihian mo, so, hindi minsan makalabas yung ihi. O, mahirap mo na umihi. ako. Actually, wala to sa libro eh. Pero marami ako na-experience na ganito. Tawag nila dito, shy bladder. Diba? Pag maraming tao o doon sa urinal, meron kang katabi, hindi ka maihi. Diba? So, imagine mo na lang, gamitin mo yung utak mo, imagine mo na nasa bahay ka lang, ganyan. So, may mga factors din na ganon. Yung mga bata, di ba, hindi makaihi, di ba? Kailangan. Nahihiya. Ang isang tip pala sa mga hindi makaihi, buksan nyo yung gripo. Ha? Buksan nyo yung gripo ng mahina para tumulo yung tubig. Kasi pag tumulo yung tubig, parang nilaloko mo yung utak mo, uy, may tumutulo mapapaihi. Di ba yung mga bata, di ba pag pinapaihi si baby, ayaw ano gagawin ng tatay? Sasabihin, di ba? So, pag ganong ginagawa mo, mapapaihi yung tao. Reflex yun Yes. napapaihi. Or kahit sa mga elderly, pwede din natin buksan konti yung gripo. So, yung mga prostate gland na lumalaki, so naiipit yung tubo kasi ng pag-ihi ay dumadaan sa gitna ng prostate. So, kapag lumalaki yung prostate gland, naiipit yung tubo. So, yun, nahihirapan umihi yung ating mga elderly o yung mga lumalaki yung prostate. Tsaka syempre kapag namamaga, may infection doon, yung mga prostatitis, nagkakos din ng hirap umihi. Tapos, minsan doon sa urethra, doon minsan mas masakit pa. So, maaring cause, babae. kung sa babae or sa lalaki, nandito po yung urethra o yung pinakalabasan na, yung huling labasan ng ihi, maaring may infeksyon, maaring nasugat, o dahil may kidney stones. Kasi masakit po talagang lumabas ang kidney stones. So, yun yung mga kadahilanan ng hirap umihi. Meron din naman madalas umihi, polyuria. Nararamdaman din yan. Pag uminom tayo ng mga kape, tsaa, alak, malamig, yung buntis, ihi din ng ihi, o minsan takot. Minsan yung takot either hindi maihi o ihi naman ng ihi. Tsaka yung may cystitis o yung infection sa pantog, yan, minsan naman pandalas ang pag-ihi nila. Yung mga diabetiko, pag nakita nyo, madalas nagra-rashes, tapos merong mga yeast infection sa kababaihan, tapos ihi ng ihi, baka po tumataas ang sugar, tapos yung mga may bladder prolapse sa kababaihan, o yung mga
Buwa. pelvic organ prolapse kasi nga yung may damage sa puwerta dahil sa panganganak. Yung buwa, kakakarga minsan, mabigat ang kinakarga, bumabagsak yung matres. Kulang din siguro sa exercise. Yes. Kasi Sobrang may exercise. mabula ang ihi, ang comment, papa-urinalysis po tayo. Dapat, yung ihi nyo, normal naman may bula. Pero yung bula, dapat nawawala. Ulitin ko normal may bula sa ihi, pero yung bula, dapat nawawala after 1 minute. Observe mo. Pag hindi nawawala yung bula, mabula pa rin, parang may sugar o ano, magpa-check tayo, check for protein. Baka may diferensya po yung kidneys natin. Urinalysis po. Yes. Baka naman din umiinom yung mga tao ng pampaihi. Siyempre, mas iihi tayo. May mga gamot may mga pasyente na nabigyan ng pampaihi, mas madalas din yung ihi nila. So, tignan natin ano yung mga gamot na iniinom natin. Pero sa akin, madalas ako umihi, wala naman ako sakit nito. Okay lang, kasi malakas ako uminom ng tubig Yes. So, sa mga sumusunod sa payo ko, 12 glasses of water a day, okay lang ihi ng ihi. Kasi nga, nalalabas mo yung dumi. Normal yon. Itong mga sinasabing ihi ng ihi, yung sobra-sobra talaga. Tsaka, hindi ka naman uminom maraming tubig, ihi ng ihi. Ibang usapan yun. Diba? Yes. So, meron naman pagkakataon, konti ang ihi o liguria ang tawag doon. Konti yung lumalabas. So, maaaring may kidney failure, yung nabanggit ko kanina na glomerulonephritis or dehydration. Baka nagtatae na, kulang na talaga sa tubig, kaya hindi na siya umiihi. Meron din yung gassy urine, yung parang may utot o pneumaturia doon sa pag-ihi. Maaaring nagkaroon ng koneksyon mula sa bituka papunta sa pantog or kaya naman mga fistula na tinatawag mula nagkaroon ng koneksyon doon sa pantog at sa puwerta mula sa panganganak. Okay. Yon. Tapos, kailan tayo paano magpa-urine test? Ito po, importante, urinalysis. Ang tawag nila dito, midstream urine. Kung pwede, sa mga kababaihan o kahit sa lalaki, kuha muna tayo ng mild soap, magsabon muna tayo kung nasa bahay po kayo, or bago kayo pumunta sa laboratory, sabunin muna yung puwerta o yung labasan ng ihi, banlawan mabuti, at tuyuin. Tapos, pag binigyan na kayo ng lalagyan, pupunta na kayo sa comfort room, iihi nyo muna yung unang, umihi muna kayo, may lumabas muna. Tapos yung gitna, yun ang sasaluhin nyo. Gaano karami, yun ang tanong, hanggang mga 10 ml. So, kumbaga yun, 2 kutsarita yun, yung dami, 10 ml. Lisa? Tapos may amoy din, tignan nyo rin yung amoy ng inyong ihi. Minsan baka, parang may ammonia, diabetic yon. So, o kaya baka may kinain tayong bawang, spinach, mushroom, truffle, yan, maaamoy yan. Tsaka yung pag umiinom tayo ng vitamin B6, maamoy din yung ating ihi. Pag may protina, ang ihi yon mabula, normal na beses ng pag-ihi. Yung iba, 6 to 7 times sa 24 oras. Pero kung mas marami ang iniinom, pwedeng 4 to 10 times a day. Okay din lang yon, depende. Gaano kadami ba yung nilalabas nating ihi? From 800 ml to 2 litro. Kasi pag nagpapawis ka, hanggang mga 800 ml. Pero kung hindi ka gano'n nagpapawis, 2 litro din ang iyong ilalabas. Tamang pag-inom ng tubig, dapat 2 minimum. Sa walang sakit, sa normal na taong pinag-uusapan natin, mga 2 litro kada araw sana. O 8 baso. Yes. Ako muna. Okay. So, in-explain ni Doc Lisa ano yung mga sintomas ng problema sa ihi, tapos ano yung mga posibleng sakit, diba? Sinabi na niya, tulad ang common na sakit, isa-isahin natin, urinary tract infection, meron ka na sabing diabetes, meron ka na sabing kidney problem, ano pa, Doc Lisa? Tapos yung mga iba, normal lang dahil sa iniinom mong gamot, okay? So, sasabihin na natin yung gamutan. Kasi may nag-comment kanina dyan, nagagalit sa'yo. Puro ka lang daw sintomas, walang gamutan. Diba? So, yun na po yung gamutan eh. Andito po sa huli yung aking gamutan. Ito po, UTI, sige. ang gamot po ay antibiotics. So, anuhin natin yung gamutan isa-isa.
So, pag sinabing nagpa-check tayo ng urinalysis, di ba? Tapos nakita natin lumabas diabetic, di ba? Diabetic, mataas yung blood sugar. Ang gamutan sa diabetes, number 1, syempre magbabawas sa matatamis, di ba? Tapos kung mataas talaga blood sugar nyo, palagay natin mga 200, mga ganoon, kailangan na uminom ng gamot, di ba? Magpapacheck tayo sa doktor para doon sa gamot kasi hindi pwede kayo resetahan dito sa Facebook, di ba? Kasi sasabihin ko lang sa inyo, ano yung pangkaraniwang binibigay na gamot? Yung mga glycoside, mga diamicron, may metformin, tapos mayroon din mga insulin binibigay na gamot. So yan yung gamutan doon, bawas sa matatamis at magpapapayat kung diabetic. So yun yung isang gamutan. Tapos para naman sa UTI, urinary tract infection, ang murang gamutan na walang gagastusin, para happy ang mga viewers natin, wala magrereklamo, 10 to 12 glasses of water, di ba? Tapos kung gusto nyo pa libre talaga, pwedeng 2 basong tubig, di ba? Kunyari may infection ka sa ihi, wala ka talagang pera. Inom ka lang 2 basong tubig agad, tapos mawawash off yung ihi. Minsan, gumagaling na yung infection sa ihi, mababawasan na. Pero minsan, kung talagang umabot na dito sa taas, dito na sa kidney na masakit, kailangan na uminom ng antibiotic. At minsan, di nakukuha ng oral antibiotic, kailangan ma-admit ka pa sa ospital bago bibigyan ng antibiotic sa suwero. So, ganun po. Kasi, depende, para tama yung gamutan, kailangan ma-diagnose muna natin tama. Hindi pwede sabihin, ihi ng ihi, uminom ng ganito, uminom ng juice, tapos wala namang ganung shortcut, diba? Kasi yung katawan ng tao, iba-iba. Mamaya, yung ibigay, may nakakabuhay sa ibang tao, may nakakamatay sa ibang tao. Kaya maingat tayo. Hindi madali yung basta-basta, inumin mo to, gagaling inumin. Hindi, wala nang namatay, diba? Kaya iniisa-isa natin yung symptoms para siguradong tumpak yung sakit, ang tumpak. Pero ang tama talaga, magpapacheck tayo sa doktor. Pero dinadagdagan lang natin ng tips para kahit maiksi lang explanation ng doktor, alam nyo ano yung mga home remedy na gagawin. Yan. Doc Lisa. Okay. UTI. So, pupunta na po tayo sa treatment part nitong ating show. Urinary tract infection. So, pinag-uusapan po dito, kidneys, ureter o yung tubo, pantog at urethra. So, yan po ang lahat ng coverage ng ating dinidiscuss. Unang gamutan, binibigay po antibiotiko. Sinong doktor ang pupuntahan? Pwede po ang nephrologist o yung doktor para sa kidneys at saka urologist. Pwede din po magpagamot babae o lalaki, pwede din sa urologist. Pwede rin sa mga kababaihan, kailangan din natin ng lifestyle change. Kailangan mild soap lang ang gagamitin sa puwerta. Importante ang kalinisan. Tapos, yung sa panty liner. wag na ho tayong gagamit ng panty panty liner liner kung wala tayong menses. Yes. Pero kung may menses, allowed naman Kasi yan. kung may panty liner o masikip na masikip, Lisa, baka hindi tayo makaano. So, kung masikip na masikip, baka makulub yung puwerta. So, pwede mag-infection. Diba? Yes. Sa mga kababaihan, ang pagpupunas po ng tissue, harap muna, papunta sa likod. Minsan nakakalimutan natin, likod, papunta sa harap. Hindi po maganda yun. Mas maganda yung harap, papunta sa likod. Tsaka kung may regla, dapat maghuhugas. Kasi yung regla, maduming dugo Maraming yun. bacteria. Maraming bacteria yun. Kaya maghuhugas So, maigi. yung magpapalit ng pads, kailangan po naghuhugas din. Inom ng maraming tubig para ma-flush out kung ano man yung nag-iipong bacteria doon sa ating pantog. So, kailangan mas umihi tayo. Mas maaaring makatulong din ang pagsusuot ng mas maluwag na pantalon. Yes. At cotton na underwear kasi para mas maganda yung ventilation doon. Ang sabi so, pag nga- naka-antibiotics, pwede pong mag-yogurt. Yun lang po. Ang sabi po ng kaibigan natin, Dr. Katigo, para iwas sa infection sa ihi, tsaka iwas sa mga pula-pula sa singin, gusto niya yung underwear ng babae, 1 size bigger. Lawlaw. Gusto niya lawlaw yung underwear. Bakit gusto niya lawlaw? Para hindi daw makulub may tulog. Tsaka isa pang mahanggang tip at libreng tip,
lahat libre. So natutuwa, hindi natutuwa, libre ang tip. Ang tip natin sa mga mag-asawa pag nagtatalik. Pag nagtalik sila, bago matulog, kailangan muna umihi. Okay? So pag nagtalik ang asawa, dapat yung lalaki, yung babae, bago matulog, iihi muna. Kailangan isang ihi. Kasi pag hindi umihi, doon nagkaka-UTI. Ang tawag, after po. doon nagkaka-UTI. Ang tawag dyan, honeymoon cystitis. Pwede nyo i-search. Nag-honeymoon, nag-infection sa ihi. So, yun ang kadalasan. Kasi nga, alam niyo naman, siyempre may mga bakterya, aakyat. Kaya dapat umihi, ma-wash out eh. Kaya inom ng maraming tubig. Okay? Anong gamutan pa gusto? Okay. Sige. So, yun po. Kompleto na yung gamutan. Ito na yung pwedeng gamutan, ilusot natin sa Facebook, di ba? Binigay ko na sa antibiotic, kailangan makita ng doktor. Pero usually, antibiotic, mga 3 days lang eh. Hindi rin kasi pwede basta-basta iinom ng antibiotic, mamaya hindi angkop, tsaka mamaya masana yung katawan nyo. Masana yung katawan. Kasi antibiotic, pinapatay niya ang good bacteria and bad bacteria eh. Kaya ako ayoko rin. Pag madalas ka nag-antibiotic, napapatay din yung good bacteria mo. Kaya gagamitin mo lang siya kung kailangan sa urinary tract infection. Okay? So, added tips. Nakompleto ko na ba yung tips? Mura lang po ang urinalysis, mga 50 pesos hanggang 100 pesos. Pag sa tingin nyo may problema tayo, Yes. punta lang po tayo sa laboratory. Marami nang makikita sa ihi at dadali natin yon sa paggamutan kung pwede. Okay, so tapos ilalagay natin dito, ang gamutan kasi ng doktor ganito, di ba? Hindi ito gamutan na shortcut, bigyan kita ng magic na tablet. Ang gamutan dapat ganito, diagnosis muna. Una-una interview muna sa pasyente. Ano ba yung sakit, ano naramdaman? Para tama. Pangalawa, diagnosis, ano ba yung sintomas? Di ba? Para mahulaan. Pangatlo, laboratory test. Itong urinalysis para makasure tayo o may nana, may dugo. Tapos pang-apat, pag inaral na natin ano yung sakit ng pasyente, doon lang tayo papasok sa gamutan sa dulo para ma-eksakto natin na mabubuhay yung pasyente at hindi mamamatay. Diba? So yun po ang ginagawa natin. Pero mahaba naman pasensya natin eh. Mahal naman natin lahat yan. Total, ginagawa naman natin to para sa Diyos kasi siya naman nakita na libreng tips, libreng gamutan para po sa inyo. God bless po. Like and share po. Okay lang po yan. Ang ulan, umuulan sa maganda at mabait. Lahat tinutulungan, di ba? Ng ulan at ng araw. Ganun naman eh. Tulong lang po tayo sa lahat. God bless po.